Nakaupo ako sa panghuling upuan sa first row ng classroom namin. Nasa gilid ko ang bintana at mula dito sa third floor ay pinagmamasdan ko ang mga nagpa-practice na soccer players sa may field. Tahimik naman ang lahat sa loob ng classroom kasi bukod sa nakakaantok ang discussion ni teacher ay nakakaantok din talaga ang oras. 3 o'clock na kasi ng hapon. At ngayon ay kasalukuyang tumutunog ang nakakatakot na bell ng paaralan. Pero hindi naman talaga ako natakot. Sa katunayan, inaantok nga ako. Usually, nakakaantok talaga sa ganitong oras. Ang sarap sanang matulog pero dahil may teacher, pinipili mo na lang talaga na idilat ang mga mata mo. 7, 8, 9, 10. Nagbibilang na si teacher ngayon. Ganyan talaga siya kapag patapos na ang first 30 minutes ng discussion niya. Bibilangin niya kaming lahat para sa attendance. Napatingin ako sa aming guro. Nakapagtataka. First time yatang umulit ni teacher ng pagbibilang. Ilan nga kayo ulit dito? Medyo pautal-utal na tanong ni teacher. Tila natatakot. 49 ma'am, sagot ng isang kaklase namin. Nabawasan kami ng isa nung namatay si... Hindi pa natatapos si Martha sa pagsasalita ay pinutol na ito ng teacher namin. Class, magdidismiss muna tayo ng maaga ha. Okay lang ba sa inyo yon? Yes ma'am. Isa-isa nagsisilabasan ng mga kaklase ko. Pero ako, ayoko munang lumabas. Gusto ko munang manatili sa kinaupuan ko. Gusto ko pang makita ang mga soccer players na naglalaro sa soccer field, lalo na si Jack. Andito na naman po ba siya? Tanong ni Rose kay teacher. Hindi sumagot ang tinanong at malungkot lang ang mukha. Ayaw pa bang umuwi? Medyo maluwaluhang tanong sa akin ni Rose. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Nandoon siya sa tapat ng pintuan habang ako ay naroon pa rin sa may bintana. Kahit medyo malayo ang pwesto niya sa pwesto ko, dinig ang tanong ni Rose sa akin. Dito muna ako, mauna ka na. Ngumiti ako sa kanya. Agad namang tumalima si teacher. Tara na, usal ng guro. Kaibigan ko si Rose mula pa ng first year high school pa. Pero bigla na lang ng iba ang ihip ng hangin. Kasi nitong nakaraang 2 araw ay panay ang iwas niya sa akin. Panay rin ang iyak niya. Nagtataka tuloy ako kung ano ang ginawa ko sa kanya. Naisuli ko naman yung hair clip niya. Pero bakit ganon? Bakit ganon ang pakikitungo sa akin ni Rose? Muli akong napatingin sa field. Nakatingala si Jack sa kinaroroonan namin sa 3rd floor. Nginingitian ko sana siya. Pero bigla siyang tumakbo. 2 araw. 2 araw ng ganito ang pakikitungo ng mga tao sa akin. Yung tipong parang wala silang nakikita. Uy, alam mo ba? Nakita kong umiiyak si teacher. Ha? Bakit daw? Ewan. Pero naalala mo yung nangyari kanina sa subject niya? Yung paulit-ulit niyang tayong binilang? Oo, yun. O bakit? Anong meron doon na ikinaiyak niya? Di ba 49 lang tayo sa kaklase? Sa klase simula nung nawala huminto si Kathleen. Tapos, tanong ni Jackie. 50 daw ang bilang niya, sagot ni Kathleen. Ibig sabihin, di makapaniwalang usal ni Jackie. Bigla akong napatras matapos kong pwersahang buksan ang locker ko at gumawa iyon ng ingay. Kathleen, kinakabahang sambit ni Jackie. Jackie, tara na. Aya ng kausap nito. So, magsusorry pa lang sana ako nang biglang umalis ang dalawa. Agad akong nakaramdam ng lungkot. Bakit ba ganito ang mga tao sa paligid ko? Oo,
Nasanay na akong tahimik lang at hindi pinapakinggan ng mga tao sa paligid. Pero hindi naman kagaya ng ganito. Yung tipong parang kaluluwa na lang ako. Yung tipong parang patay na ako. Mag-aalas 7 na pero nandito pa rin ako sa field. Pinapanood ko ulit ang practice ni Jack. O pare, bakit ka naminto? Bati ng isa sa mga kalaro niya. Napagod lang. Umupo si Jack sa tabi ko. Napangiti naman ako ng mahinhin. Napatingin siya sa akin saglit. Pagkatapos ay kinuha yung face towel na nasa loob ng sports bag niya. Jack, magsalita pa sana ako nang biglang lumapit si Rose. Akala ko kakausapin niya ako pero si Jack pala ang pakay niya. Jack, umiiyak na niyakap ni Rose ang binata. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng kaunting galit. Best friend ko siya at boyfriend ko si Jack. Kaya natural lang na makaramdam ako ng ganong emosyon. Kakausapin ko sana si Rose nang bigla siyang kumalas sa pagkakayakap sa lalaki at nangangambang tinitigan si Jack sa mga mata. Nagpaparamdam na naman siya kanina. Nanginginig at di mapakaling sabi niya. Nagtaka ako. Imposible, she's dead. Sagot ni Jack. Pero Jack, paano kung... You know Rose, kung wala kang matinong masabi, pwede ba? Shut up. Naiinis na tugon ng lalaki. Pero buhay ng best friend ko ang pinag-uusapan natin at alam natin pareho kung paano siya namatay. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi nila. Hinawakan ni Jack si Rose sa dalawang balikat. Oo, alam natin kung paano siya namatay. Alam nating dalawa. At kung may makakaalam pang iba, pareho tayong mga mag-aagrabyado. Kaya kung ako sa'yo, binitawan nito ang babae at itinulak. Manahimik ka na lang. Umalis si Jack, sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa 3rd floor ng 4th year building. Madilim ang paligid ng campus. Pero kahit paano ay meron namang mga ilaw ang labas ng classrooms. Gusto ko sana siyang tanungin kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila ni Rose. Pero, patay ka na kaya wag mo na akong guluhin pa. Sambit ni Jack at agad niyang binura ang mga pictures naming dalawa sa cellphone niya. Jack, anong gagawin mo? Napasigaw ako pero hindi niya ako narinig. Naglakad siya palayo at bumaba na. Hahabulin ko pa sana siya nang bigla akong napahinto nang makita ko sa dilim na sulok ng classroom namin ang isang babaeng nakaupo sa may bintana na tila may hinihintay. Hindi ito mapakali at panay rin ang sulyak sa bintana. Teya? Napalingon ng babae nang may tumawag sa kanya. Kinabahan ako nang mapagtanto kong pareho kami ng pangalan ng babae. Jack? Biglang napatayo ang babae at nung makita ko ang mukha niya ay bigla akong napatras. Ako pala talaga ang babaeng iyon. Hindi ko hinayaan na kainin ako ng takot bagkus ay pinilit ko ang sarili ko na kumalma at magmasid na lang. Bakit? Tanong ni Jack. Napatikip ako ng bibig. Nang makita ko siya pala ang lalaking iyon. Jack, buti na lang dumating ka. Akmang yayakapin nito si Jack nang bigla itong itulak ng lalaki. Jack, napaiyak ang babae kamukha ko. Pwede ba, Teya? Diretsuhin mo nga ako. Jack, Teya, ano ba? Buntis ako, Jack. 4 na buwan na. Umiiyak ng babae. Mas lalong tumindi ang kaba at iba pang emosyon nararamdaman ko nang unti-unting luminaw sa akin ang mga nakikita ko. Ano? Hindi pwede. Singhal ni Jack. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Tanong ng babae. Ipalaglag natin yan. Ano? Nababaliw ka na ba? Buhay ang nasa loob ng sinapupunan ko. Kung gagawin natin yon, para na rin tayong pumatay ng tao. Lumapit ang babae sa lalaki at nang makaawa. Hindi ako papayag. Ayaw ko. Jack, hindi pwede. Teya, mali ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Pwersa ang hinila ni Jack ang nobya palabas ng classroom. Anong gagawin mo, Jack? Ano ba? Jack! Sigaw ng babae.
Sinuntok ito ni Jack sa tiyan na siyang naging sanhi kaya natihimik ito at napahawak sa tiyan. Bigla itong napaupo sa sahig. Napaiyak na walang boses at di nagtagal, umagos ang napakaraming dugo sa binti ng babae. "Tumayo ka!" Hinila ni Jack sa buhok at sa pangalawang pagkakataon ay malakas na sinuntok ito sa tiyan. Napaungol ang babae sa sakit at napasuka ng dugo. "Jack, maawa ka!" Naghihingalong anyang babae. Umiyak siya at nahihirapang huminga. Kinuha niya ang trash can na nasa gilid lang at inihampas ito sa lalaki, pero ni hindi man lang ito nasaktan. "Thea, pasensya ka pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ayokong matali tayo. Ayokong matali sa pagiging tatay ng pesting batang nasa loob ng tiyan mo. Varsity player ako at maraming humahanga sa akin. Ano na lang sasabihin nila kapag nalamang nabuntis ko ang isang jeep na kaladkaring babae na tulad mo na patay sa akin? Sabihin mo isa pa, may iba akong mahal, pinaglalaruan lang kita." Umiyak ang babae. Gusto ko pa sanang tulungan ng babae, pero nang hawakan ko ang kanyang kamay, nang dumaan siya sa harapan ko, ay bigla na lang siyang naglaho sa hangin. Napahagulhol ako nang ma-realize ko na ang lahat ng nakita ko ay isa lang pagbabalik tanaw sa kung ano ang nangyari sa akin 5 araw na ang nakalilipas. 3 o'clock ng madaling araw. Biglang gumulo ang paligid ko. Nag-iba ang forma at naging isang senaryo kung ano ang nangyari patapos akong pumayag sa desisyon ni Jack na ipalaglag ang batang nasa sinapupunan ko. "Thea, relax, okay? This won't last long." Itinurok ng nurse ang isang mahabang karayom sa leeg ko na para bang tinurukan lang ang isang baboy ramo. Ni hindi man lang ako nakaramdam ng kirot o sakit, pero hindi dahil sa anesthesia. Ang nakaranasan ko nitong nakarang araw ang nagpapamanhid sa akin sa sakit, kirot, pighati at anumang emosyon. Ang tanging nararamdaman ko ay kalungkutan at galit. Makalipas ang ilang minuto, natanggal na ang bata na 8 oras pa lamang patay na sa loob ng sinapupunan ko. Hindi ko na nagawang umiyak. Hindi ako makaramdam ng kahit ano. Nakaupo ako sa isang upuan sa balcony ng isang mental hospital. Isang araw makalipas akong makunan. Nawala ang katinuan ko. Hindi ko alam pero galit lang palagi ang nararamdaman ko. Kung gusto kong pumatay ng tao, gusto kong patayin si Jack. Nakaharap ako sa mainit na syudad ng Maynila. Bigla akong naramdaman ng pamamanhid sa pangangatawan ko at makalipas ang ilang sandali, natagpuan ko ang sarili ko sa isang laboratorio. Wala namang sinyalis sa kanyang private part na pinwersa siya. Baka hallucinations lang yun. "But Doc, she said she was raped by Nurse Manalo. She was raped." "Alam mo, Doktora, Thea isn't in her proper mind. Alam nating nakunan siya 5 days ago, kaya let's just ignore this nonsense." Umalis ang doktor. Naiwan ang doktora. Umiyak siya sa harapan ko at niyakap ako ng mahigpit. Kung mayroon akong hindi isasali sa listahan ng papatayin ko, iyon ay si doktora. Naging mabait siya sa akin sa mental hospital. Palagi niyang sinusuklay ang buhok ko. Siya palagi ang nagpapakain sa akin kapag wala ako sa katinuan. Siya rin ang katangi-tanging tao na nakikinig at naniniwala sa mga sinasabi ko. Siya ang nagsilbing ina ko sa loob ng malungkot na silid na tinutulugan ko. "I'm really sorry." Sinabi ko ng totoo ang sinasabi mo. Pero ayaw nilang maniwala. "I'm sorry." Niyakap ako ni doktora ng mahigpit. Umiyak siya at naramdaman kong may tumulong luha mula sa aking mga mata. Bigla akong napangisi. Ang sarap palang may mararamdaman. Usal kong nadama ang kalungkutan. Naglalakad ako sa pasilyo ng mental hospital habang inalalayan ng isang lalaking nurse. Madilim, patay-sinti ang ilaw at maingay ang mga babaeng nasa kani-kanilang silid. Tumatawa mag-isa na para bang may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao.
Pasok ka na. Umiti ang nurse at nalalayan akong pumasok sa selda ko. Mabait tingnan ng nurse na ito, matangkad, malinis. Pero kung gaano kaputi ang suot niyang uniforme, ay siya namang ikinaitim ng kanyang budhi. Siya si Nurse Manalo, ang lalaking nurse na isinusumbong ko kay nurse na nanggagahasa sa akin sa unang gabi ko sa mental hospital na ito. Wala ako sa katinuan noon, kaya kahit namang laban ako ay wala akong nagawa. Pinagsamantalahan niya ang kahinaan ng oras ng iyon. Masama ang tingin ko sa kanya ngayon, pero nakangiti lang siya sa akin. Pasensya na, pero kailangan daw kitang ikadena, tugon ng lalaking nurse, at pwersahan niya akong inihiga sa kama. Wag! Iyan na lamang ang nabanggit ko. Gusto ko pa sanang manlaban, pero agad niya ikinadena ang aking mga kamay at paa. Sanay na ako sa ganito, pero nagulat ako nang biglang tinakpan ng duct tape ang bibig ko. Gusto ko mang kabahan, wala na akong maramdaman na kahit isang emosyon, kasi alam ko na ang mangyayari. Alam ko na. Sandali lang ito. Biglang nagubad ng uniforme ang nurse. Hinalika ng leeg ko at tinanggal ang pangitaas at pangibabang damit ko. Ramdam na ramdam ko kung paano niya babuyin ang bawat parte ng pagkababae ko, pero wala akong nagawa. Nanatili akong nakatingin sa ceiling, tulala at hinahayaan lang na gawin ng nurse ang gusto niyang gawin sa akin. Tumigil ang nurse matapos niyang marating ang sukdulan. Sa kadahan-dahang hinugot ang pagkalalaki niya mula sa pagkababae ko. Ngumiti na siya, parang demonyo, at hinalikan ako sa mukha. Thank you, Thea. Nag-i-enjoy ako. Tinanggal niya ang kadena na nakagapos sa akin. Hindi ko namalayan, may tumulan na palang luha mula sa kaliwa kong mata. Ganoon ang buhay ko sa lugar na iyon. Parang baboy, o mas malala, parang laruan na gabi-gabi ginagamit. Agad akong napaupo, kinapa ang ilalim ng kama ko, at nang mahawakan ko ang isang kutsilyo, ay agad ko itong tinago sa ilalim ng unan ko. Umarap sa akin ang nurse, bigla siyang napangisi. Nang makitang nakatingin ako sa zipper ng puting slacks niya, tinanong ako kung gusto ko daw makita. Hinimas-himas niya ang pagkalalaki niya at makalipas ang ilang sandali ay inalabas niya ito at itinapat sa mukha ko. Dahan-dahan ko itong hinawakan at makalipas ang ilang sandali, napapikit na siya sa sarap. Biglang napasigaw ang lalaking nurse nang hiwain ko ang pagkalalaki niya. Gamit ang kutsilyo, kinuha ko sa ilalim ng unan habang hindi siya nakatingin. Bago pa marinig ang sigaw niya ng karamihan, ay nailaslas ko ang leeg niya. Napahalakak ako nang makita kong nawawala na ng buhay ang nurse na bumaboy sa akin ng makailang beses. Agad kong inilabas ang kanyang bangkay. Naglakad sa pasilyo, pumunta sa balcony, umarap sa natutulog na syudad ng Maynila. Sa ilalim ng malungkot na gabi, at saka itinapon ng bangkay ng walang hiyang lalaking bumaboy sa akin. Nang makita kong naglalasog-lasog ang katawan niya, pagbagsak nito sa lupa, napahalakhak ako na parang demonyo. Sa wakas ay nakapaghiganti rin ako. Pero hindi pa dito natatapos ang lahat, kasi hindi lang naman ang nurse na iyon ang bumaboy sa akin. Meron pang isa. Ang taong pumaslang sa anak ko, ang taong bumaboy sa akin, si Jack. Kinabukasan, takang-taka ang mga nurses at doktor kung paano namatay si Nurse Manalo. Akala ko panghihinalaan nila ako, pero hindi iyon nangyari. Pinilit nilang paniwalaan ng isang babaeng baliw na nakakulong sa tabi ng selda ko na umako sa pagpatay kay Nurse Manalo. Sa di mabilang na pagkakataon ay napatawa ulit ako na parang demonyo. Thea, sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Nurse Manalo? Tanong ni Doktora. Naroon kami sa balcony at kagaya ng dati, hindi ako sumagot sa mga tanong niya, lalo't si Nurse Manalo ang pinag-uusapan. Is Thea here? Biglang napalingon si Doktora nang may tumawag sa pangalan ko. Naikuyom ko ang mga palad ko nang na-realize kong kanino ang boses na iyon. Sa mami ni Jack.
sa mismong demonyetang ina ng boyfriend ko na nagpasok sa akin dito sa loob ng mental. Kahit pa, hindi naman talaga ako manababaliw ng mga oras na yun. Teya? Akmang yayakapin ako ng bagong dating na bigla ko siyang itinulak na siyang naging sanhi upang mapahiga siya sa semento. Agad namang lumapit sa kanya si doktora. Okay lang po ba kayo? I'm okay, don't mind me, Doc. I'm really sorry, ma'am. But it seems that Teya haven't recovered yet from what happened 5 days ago. Pasensya na po, we can't allow you to have a conversation with her. I'm afraid lalo na lang siyang mai-stress kapag pinilit nating harapin kanya. I hope you understand, ma'am. Tumingin ang ginang sa akin at binigyan ko siya ng nakakasindak na tingin. Sa likod ko ay hawak ko pa rin ang isang patalim. Sayang hindi ko siya nasaksak. Kinagabihan ay napagdesisyonan ko tumakas sa mental hospital na iyon. Binasag ko ang salaming pinaglalagyan ng fire alarm, kaya nagkagulo sa loob ng mental hospital. Agad akong tumakas at tumalon sa balcony. Pinlano ko ng lahat ng ito matagal ng panahon na ang nakalipas at ngayon dumating na nga ang oras. Habang naglalakad ay napadaan ako sa isang simbahan na kahit gabi na ay meron pa rin ginagawang seremonya. Isang sanggol ang binibinyagan sa loob ng simbahan. Naudyokan akong pumasok sa loob. Sinong babaeng yan? Ba't kanyang suot niya? Galing ba siya sa mental? Hindi ko na pinakinggan ang mga sinasabi nila. Basta gusto kong makita ang sanggol na binibinyagan. Nang makalapit ako sa altar, ay agad kong nakita ang sanggol. Baby, umiiyak na usal ko nang masilip ko ang mukha ng sanggol na buhat ng kanyang ina. Gusto mo bang makarga? Tanong ng huli sa akin. Honey, nababaliw ka na ba? Pulyang ng kanyang asawa. Honey, tingnan mo nga siya. Parang gusto lang niyang makarga yung baby natin. Inabot niya sa akin ang sanggol. Pinagmasdan ko ang bata ng ilang segundo at biglang tumulang luha ko. Naalala ko ang batang dating nasa sinapupunan ko at nawala ng karapatang mabuhay. Nakaramdam ako ng inggit at galit hanggang sa napasigaw ang ina nang bigla akong ibato sa sahig ang sanggol. Maraming nagulat, lahat ay nagtakbuhan, pero ako ay biglang natawa. Langya ka! Hindi ko namalayan na hampas na pala ako ng isang malaking bakal sa ulo ng ama ng sanggol na pinatay ko. Napahiga ako sa sahig ng simbahan. Hindi ko alam kung patay na ba ako o hindi, pero nung makita ko ang ina ng sanggol na iyon na umiiyak, ay nakaramdam ako ng matinding saya. Patay na. Sige, ilagay mo na lang dyan. May kamag-anak ba? Wala eh. Dinig na dinig ko ang mga embalsamador na nag-uusap kung anong gagawin nila sa akin. Sabi nila patay na ako, pero bakit naririnig ko pa sila? Tumayo ako mula sa kinahigaan ko. Nakita ko ang mga bangkay na nakatambak sa isang lugar. May mga lasog-lasog ang katawan. Walang mata, walang kamay, walang paa. Nakita ko rin si Nurse Manalo. Napahalakak ako na makita ko ang pagmumukha niya. Nang umalis sa mga embalsamador, ay agad akong tumakas. Diretso akong pumunta sa campus. Bumungad sa mga mata ko si Jack. Pare, kinakabahang tinapik ng teammate balikat ni Jack. Dahan-dahan siyang lumingon at nang makita niya ako ay bigla niyang nabitawan ng soccer ball na hawak niya. Teya, naiusal ni Jack sa ere. Lumapit ako sa kanya at habang ginagawa ko iyon ay nagsisitakbuhan ng mga teammates niya. Gabi na at kaming dalawa na lang ni Jack ang natira sa field. Teya, minawon ka. Nanginginig niyang tugon. Nang mapansin ang patalim na dala ko, ilang sandali lang ay na-corner ko siya sa isang mga bleachers. Teya, maawa ka. Don't do this to me. Maawa ka. Biglang napaiyak si Jack. Hindi ko maintindihan, pero biglang kumirot ang puso ko. Minahal mo ba ako, Jack? Mabigat ang pakiramdam ko at hindi ko namalayan. May tumulo na palang luha sa mga mata ko. Teya, mahal na mahal kita. Alam mo yan. It's just that hindi pa ako handa. Napanagutan ka. Marami akong pangarap para sa sarili ko at pati na sa iyo. Teya, believe me, mahal kita. Nabitawan ko ang kutsilyong dala ko. Napayuko ako at napatingin sa madungis kong paa na inuulan ng luha galing sa mga mata ko.
Hindi totoo yan. Biglang nanlisik ang mga mata ko at mabilis pa sa kidlat ay agad kong nahawakan ang liig ni Jack. Sasaksakin ko na sana siya nang tuluyan ng biglang may kung anong matulis na bagay ang bumaon sa ulo ko. Biglang natigil ang hininga ko. Gusto kong sumigaw sa sobrang sakit na nararamdaman ko, pero walang lumabas na tunog mula sa bibig ko. Naramdaman ko na lang na may dugo na pala ako sa noo. Umagos ito sa mukha ko. Pinilit kong lumingon at nakita ko ang best friend kong si Rose. Kinakabahan siya, hindi mapakali, nakatingin lang sa akin. Jack, napatay ko siya. Napahagulhol si Rose habang ako ay bumulagta sa lupa. Nakadilat ang mga mata, nahihirapang huminga at umaagos ang luha. Rose, sa abot ng aking makakaya ay binigkas ko ang pangalan ng aking kaibigan. Tulungan mo ako, pero wala siyang ginawa at niyakap niya lang si Jack. Kahit nahihirapan ay nararamdaman ko matinding galit. Galit na galit ako kay Rose. Humihinga pa ako ng oras na iyon at napagdesisyonan ni Jack na ihulog na lang ako mula sa 3rd floor ng 4th year building. Nang sa gayon ay akalain ng maraming tao na nagpakamatay ako. Pinagsuot niya ako ng uniforme para magmukhang totoo ang mga plano niya. Gusto kong magpakaawa pero pasensya na, Thea. Inuhulog ako ni Jack mula sa 3rd floor. Ramdam na ramdam ko ang hangin na dumadampi sa balat ko. Binuksan ko saglit ang mga mata ko at nakita si Jack na nakatingin lang sa akin. Lumipas pa ang ilang sandali ay naramdaman ko ang pagbagsak ko sa lupa. Duguan, nakalasog-lasog ang buto at wala nang buhay. Sa huling pagkakataon ay nasilayan ko si Jack. Pero sa pagkakataong ito ay nakita kong lumapit si Rose kay Jack at nagyakapan silang dalawa. Tumulo ang luha ko. Magbabayad kayong dalawa. Sa loob ng classroom, malapit sa may bintana, kung saan walang tao ay tanging liwanag lang ng buwan, ay ilaw. Hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak matapos kong balik-tanawin ang mga nangyari. Gusto ko mang itigil ang pag-iyak, hindi ko iyon magawa. Pinatay ako ni Jack. Pinatay ako ng best friend kong si Rose. Pinatay nila ako. Chef, may narinig ka ba? Mula sa madilim na classroom ay narinig ko ang boses ng isang guard. Oo, parang babaeng umiiyak. Sumilip ang dalawang guard sa bintana ng classroom. Bigla akong napapikit nang mailawan nila ako gamit ang flashlight. Akala ko nakita nila ako pero wala naman pala. Chef, tara na nga. Bigla akong napaisip matapos umalis ang dalawang gwardya. Patay nga talaga ako. Sinubukan kong lumabas ng campus pero hindi ko nagawa. Dahil sa tuwing lalabas ako, bumabalik lang ako sa upuang ito ng classroom namin. Kaya wala akong ibang nagawa kundi manatili lang doon. Nakaupo malapit sa may bintana. Malungkot na hinahaplos ang tiyan habang iniisip kong buhay pa ang batang nasa sinapupunan ko. Rose, nandyan si Jack, may dalang bulaklak. Para sa'yo. Bigla akong nagising mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ko ang hiyawan ng mga kaklase ko. Ay, nakakakilig. Bumungad sa paningin ko ang hayop na si Jack na nakaluhod sa harap ng traidor na best friend kong si Rose. Bigla akong nakaramdam ng matinding galit. Thanks, Jack. I love you. Kinilig ng usal ng babae. Niyakap ni Jack si Rose. Naghiyawan ng mga kaklase ko. Traidor. Bigla akong nasambit sa ere. Mga katagang iyon. 1 linggo pa lang akong patay at ganito na ang natagpuan ko. Magkasintahan na sila. Napatingin si Rose sa may upuan ko. Kumunot ang noo niya saglit, ngunit bigla siyang napangiti nang halikan siya ni Jack sa labi. Mauna na ako, Rose. Umalis ang vice president ng klase na si Miho na iwan ng kausap. Lumapit ako sa dati kong kaibigan at bigla siyang nanlamig. Akmang aalis na sana siya nang biglang mamatay ang mga ilaw. Brown out! Makasang takos na boses niya pero hindi niya iyon pinapahalata. Nag-on siya ng flashlight ng cellphone niya at humarap sa pinto. Akmang bubuksan na niya ito ng... Hindi! Bigla siyang kinabahan. Bigla siyang napatakbo sa kabilang pinto. Pero, hindi ito maaari. Tulungan niyo ako. Napahalakak ako na makita ko ang takot sa mga mata ni Rose. Oras na para maghigante.
Tumili si Rose sa takot na makita niya ako sa kanyang harapan. Thea, maawa ka, sigaw niya. Biglang nagulo ang mga upuan dahil sa galit ko. Mas lalo siyang napasigaw. Thea, aminin ko matagal ko nang mahal si Jack, pero hindi ko siya inagaw sa'yo. Sinagot ko lang siya nung mamatay ka na, Thea. Inabot ko ang lieg ni Rose. Kung matagal mo na siyang mahal, ibig sabihin, matagal mo na rin gustong mamatay na ako. Nanggagalit na asik ko. May kumalampag sa pinto. Rose, buksan mo to. Jack, sigaw ni Rose. Tulong, dagdag niya. Napalakak ako ng mga nangyayari. Papatayin kita. Sinakal kong muli si Rose. Akmang malalagutan na sana siya ng hininga nang biglang nagbukas ang pinto. Rose, napayakap sa kanya si Jack. Napasigaw ako sa galit na siyang naging dahilan upang magliyab ang buong classroom. Dahan-dahan ay nawawala na ng hininga ang dalawa. Napatawa ulit ako. Tuwa at puot ang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Tuwa na malapit nang mamatay ang traidor kong kaibigan at ang boyfriend kong hayop. Puot dahil kahit ano pang gawin kong paghihiganti ay hindi na maibabalik niyo ng buhay ko at ang buhay ng anak ko. Mamatay kayo! Nanggagalit na sigaw ko at mas lalo pang nagligab ang buong classroom. Masayang-masaya na sana ako nang biglang dumating ang isang bumbero at isang pare. Sinimulang patayin ng mga bumbero ang apoy at agad nilang tinulungan sina Jack at Rose. Gusto ko silang pigilan pero bigla akong nanghina nang bigla akong dasalan ng pare. Sa ibaba kung saan ako bumagsak nung itinapon ako ni Jack. Naroon ang mga guro ko at kapwa estudyante na si doktora, mga kaklase ko at pati na ang mga magulang ko na may daladalang kandila habang sinasabayang magdasal ang paring nasa harapan ko.